Nadapan ng super bagyong Yolanda ang maraming probinsya sa Visayas mula nang ito'y maglandfall kaninang madaling araw sa may Iwan, Eastern Samar. Marami pong lugar ngayon sa naturang lugar ang walang kuryente at bagsak ang komunikasyon. Pero kaninang alas 4 po ng hapon, nakausap pa namin sa telepono si kasamang Ted Pailon na naroon ngayon sa Tacloban City sa Leyte. Ayon po kay Ted, mas malala pa ang pisalang iniwan ng super bagyong Yolanda kung ikukumpara sa bagyong Sendong noong 2011. Naka-storm surge sa Tacloban City at umampalos ang tubig sa magkabilang panig ng baybayin ng syudad. Ayon po kay Ted, halos wipe out ang buong downtown Tacloban. At bago pa maputol ang komunikasyon sa Tacloban, naka-live report pa kaninang umaga si Atong Arroyo mula mismo sa Tacloban City. Nakuna niya ang pagsik ng pananalasa ng super bagyong Yolanda. Pati na po ang pagragasa ng baha sa diin ng storm surge. Narito report. Pagka alas 4 ng madaling araw, naglandfall ang bagyong Yolanda sa Iwan, Eastern Samar. Pero hanggang Tacloban City, ramdam na ang hagupit ng malakas na hangin dala ng bagyo. Nandito tayo ngayon sa may pier ng Tacloban at napakalakas na ng hangin, pero hindi pa po tumatama ang sentro ng bagyo dito sa bahagi ng Tacloban. Ito po ay yung papalapit pa lamang na bagyo at batay dito sa direksyon ng ating hangin, ito pong Yolanda ay nandito po, no? Dito po sa karagatan at diretsyon tumutumbok dito sa bahagi ng Leyte kung saan tayo nagla-live ngayon na TV dito sa bahagi ng Tacloban. Pasado alas 6 ng umaga, nasa kalye malapit sa downtown Tacloban ang reporter namin si Atong Arroyo at nag-ulat ng live sa umagang kay Ganda. At kasalukuyan na ang binabayan ng malakas na hangin itong syudad. Dito na tayo sa mga gilid ng mga building para makapagpupli ng konti. Pero sa ngayon, kailangan ko lang i-larawan sa inyo yung nararamdaman nating lakas ng hangin dito. Napakalakas at kung mapapansin nyo nga halos wala na tayong makita dahil doon sa kasama niyang ulan na kung ano-anong direksyon na dinadala nitong malakas na hangin. Dito sa going downtown sa magkabilang bahagi ng kalsada, marami na mga nagkalat na debris at hindi pa tayo sigurado kung ano yung mga lugar na pinaka-napinsala nitong bagyo. Kaya ako nakasuot na helmet kasi maraming mga lumilipad din ng mga aero. At dahil tumindi na ang lakas ng hangin at buhos ng ulan, may nabuting bumalik na sa loob ng kusaling tinitigilan ng news team si Ato. Makalipas ang halos 30 minuto, nag-report ulit si Atong ng live mula na sa loob ng gusali. Dito sa aking likuran, ito yung building na ating sinisilungan. Kung mapapansin nyo, merong mga harang na sliding na gate, na bakal, pero sa likod niya merong salamin na nagkandaban sa bakal na. Kung makikita nyo dito sa sahig, nagkalat yung mga basag na salamin. At maya-maya bumubugso yung napakalakas sa hangin. At kailangan nga kaming medyo lumayo dun sa mga bintana dahil sa pag nababasag siya, tumatasik yung salamin. Nasa ikalawang palapag ng gusali sila Atom nang tumungaw siya sa bintana. Ang kalsadang tinayuan niya 30 minuto lang ang nakalilipas. Ganito na ang itsura. Ito na yung palagay ko, ito na yung storm surge natin dahil sa kung kanina nakatatayo pa ako dito sa lansangan sa labas, ngayon ay hanggang tuhod na yung tubig. Ito po ay malamang galing po sa ating karagatan na nandito lamang sa aming likod. Ito po yung posibleng storm surge na at taas po ng tubig. Palagay ko ay pambihira itong ganitong nangyayari na tumataas yung tubig dito sa downtown Tacloban. Sa magkabilang bahagi nitong ating kinatatayuan, talagang wala na tayong makita. Siguro mga 10 feet, 20 feet lamang. Pero sa lakas ng hangin at yung dala niyang ulan, napakatindi ng loss of visibility namin. Hindi namin masigurado kung ano ba yung sitwasyon ng ating mga kababayan dito. Ito, sinisilip ko lang sandali, Wala na talaga tao sa mga kalsada.
mabilis na tumaas ang tubig na halos inabot ng 10 talampakan. Walang kuryente sa Tacloban City, hindi rin gumagana ang telepono. Yung mga sampako ng basura na yun ay sa kalsada na. Unfortunately po ay bumagsak ang komunikasyon, kaya ang aming satellite doon ay hindi makapag-feed ng video. At naanod pa, nabasa yung mga gamit namin doon dahil sa lakas ng hangin at ulan na bumayo sa Tacloban City. At kanina mag-aalas 7 po ng umaga nang makausap pa namin sa DCMM Teleradyo ang ating kasamang si Ted Pilot. Malinaw po ang komunikasyon kanina umaga. Sa mga oras na yon, pinapayo na ng napakalakas na hangin at ulan ang siyudad ng Tacloban. Narito po ang pag-uusap namin kanina sa DCMM ni Ted Pilot. Balikan mo natin si Ted Pilot. Ted! Kabayan, Yes. Rondero. kabayan, eto na mismo yung mata ng bagyo na kasalukuyang tumatama sa Tacloban City, kabayan. Ang amin na yung pinutunuyan na isang structure ay bumigay na ang bubong nito. Ito'y matibay na structure, ito ay concrete structure, pero bumigay na mismo ang bubong nito. Kaya nai-imagine ko lang kung ano ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa mga pagkaraniwang tahanan. At ultimo, ang mga side paneling ng structure na ito malapit sa airport na aming ngayon tutuluyan ng ABCD ay bumigay na. So wala na rin kuryente nga, sabi mo kanina, baka na-apektuhan na rin ang signal ng cellphone natin. Kapagkat wala. Sa lakas ng hangin na ito, wala akong makikita malamang na nakatayong poste ng kuryente. Sa lakas ng hangin na ito, kabayan, ang huni kabayan, ang narinig namin dito ay hindi ko talaga mahanapan ng eksaktong salita. Pwede ba ilabas mo ang cellphone mo para marinig namin? Itatry ko kabayan, kasi talagang delikado na dahil baka biglang bumigay ang pader nito dahil parang nililintol ang pader nito. Nararamdaman mo ang pagkalaw ng pader. Inuulit ko, mga kapamilya, ito na po ang mata ng bagyong Yolanda na kasalukuyan pong umagayo sa lungsod ng Tacloban at napakalakas po talaga ng bagyo. Kabayan, back to you. Yan ho'y kaninang umaga sa programa ko sa DCMM Teleradyo, normal pa ang komunikasyon. Pero paputol-putol na rin po ang report kanina ni Ted. Ang aming ilang gamit ng news team na nandun kaagad ay nabasa rin o nasira dahil nga sa malakas na ulan. Isang sasakyan din po ng news team ang inanod ng baha, dulot naman ng storm surge. Pero sa pinakahuling tawag po sa telepono ni Ted kanina mga alas 4 ng hapon, siniguro niya